Isang magandang umaga po sa atin lahat bilang tawag panambahan. Makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Salmo, Kabanata 66, mga talatang 1 hanggang 4. Nulit ko po sa Psalms chapter 66, verses 1 to 4. Kung inyo pong nakita, ito po yung sinasabi, "Shout for joy to God, all the earth. Sing the glory of His name. Give to Him glorious praise. Say to God, how awesome are your deeds. So great is your power that your enemies come clinging to you. All the earth worships you and sings praises to you. They sing praises to your name." Tayo po ay manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa maganto na pinagay niyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat niyo po sa amin, bawat isa, sa buong linggo na nagdaan sa amin. Panginoon, nadalangin po namin ang gawain ngayon sa umaga ito. Kayo po yung patuloy na gumabay sa bawat participants. Kayo po yung magbigay ng lakas, wisdom, talino at nawa mag-ayos po ang gawain sa umagang ito. Kayo po yung patuloy na gumabay sa mga gawin namin. Lahat na ito ay nadalangin namin sa iyo. May papurit, pasalamat sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Para po sa pag-alaala sa ating Panginoon, sa umagang ito ay makibukas po kayo sa akin dito po sa unang Pedro, Kabanatang 3, talatang 18. Kung inyo pong nakita, ito po ang sinasabi. Sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan. Ang isang tuwid dahil sa mga di matuwid upang kayo ay madala niya sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman, ngunit nabuhay sa Espiritu. Ang ganda po ng pagkabasa ang ganda po ng nilalaman ng ating binasa na tunay na si Jesus o si Kristo Jesus ay namatay para sa atin, para sa ating mga kasalanan. Sinasabi rin po dito na siya ay matuwid, walang pagkakasala. Kailanman ay hindi nagkasala, pero siya ay namatay para kanino? Sa mga hindi matuwid, sa mga makasalanan. Base rin din po sa binasa natin na siya ay dumanas ng dusa. Tunay po, siya ay pinarusahan. Siya ho ay nakatanggap ng mga palo, mga hampas, na hindi naman nararapat para sa kanya. Pero ginawa niya ito ng buong puso. Para kanino? Para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Isang Diyos na nagkatawang tao, hindi nagkasala, para iligtas tayo sa tiyak na kapahamakan, para iligtas tayo sa kamatayan. Alam po natin na ang kaligtasan ay matatanggap lang natin kung tayo ay sasampalataya sa Kanya. Tandaan po natin na lagi po nating tatandaan na mayroong isang Diyos na nagkatawang tao para iligtas ka sa iyong kasalanan. At walang ibang ito kundi si Jesus, si Jesucristo, na naghugas ng ating kasalanan. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin.
Siya po ay namatay para sa kaligtasan ng lahat. Siya po ay namatay at muling nabuhay para tiyakin ang ating kaligtasan. Magandang umaga po sa ating lahat. Nais mo bang maibsan ang pasan, makapangyarihan ang dugo, sa sala ay makalayang tunay, may tanging lunas sa dugo. Ang dugo ng kordero'y mahal, makapangyarihan. Ang dugo lang ni Kristong banal, panghugas sa kasalanan. Nais mo ba'y lubos ang tagumpay, makapangyarihan ang dugo, sa masama na pita ng laman, may tanging lunas sa dugo. Ang dugo ng kordero'y mahal, makapangyarihan. Ang dugo lang ni Kristong banal, panghugas sa kasalanan. Nais maging kaputi-putihan, makapangyarihan ang dugo, lumapit ka sa bukal ng buhay, may tanging lunas sa dugo. Ang dugo ng kordero'y mahal, makapangyarihan. Ang dugo lang ni Kristong banal, panghugas sa kasalanan. Nais mo bang maglingkod kay Jesus, makapangyarihan ang dugo, nais mo sa tuwi-tuwi na ipuspos, may tanging lunas sa dugo. Ang dugo ng kordero'y mahal, makapangyarihan. Ang dugo lang ni Kristong banal, panghugas sa kasalanan. Ang dugo ng kordero'y mahal, makapangyarihan. Ang dugo lang ni Kristong banal, panghugas sa kasalanan. Muli magandang umaga po sa ating lahat, mga magulang at mga kapatid. Sa ating pong pagbubulay-bulay, ngayon pong sa dulang ng Panginoon, ay ating pong masasabi na ito po ay hinggil sa walang hanggang kaligtasan, eternal salvation. Ang dugo ng kasunduan, the blood of the covenant. Basahin po natin ang Hebrews 9 verses 11 to 22. Sa English po, "But Christ being come an high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. For if the blood of bulls and of goats and the ashes of an heifer, sprinkling the unclean, sanctify it to the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God? And for this cause he is the mediator of the New Testament, that by means of death for the redemption of the transgressions that were under the first testament, which, or they which are called, might receive the promise of eternal inheritance. For where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. For the testament is of force after men are dead, otherwise it is of no strength at all
while the testator lives. Whereupon neither the first testament was dedicated without blood. For when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of calves and of goats with water and scarlet wool and hyssop, and sprinkled both the book and all the people, saying, This is the blood of the testament which God hath enjoined unto you. Moreover, he sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry. And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission of sins. Ito naman po sa unang Pedro, talatang 1 hanggang 18 hanggang 19. For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Purihin po natin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Ang mensahe po na nasasaad sa Hebrews 9 to 11 hanggang 22, at hindi naman sa unang Pedro 1:18 hanggang 19. Ito po ay napakaliwanag na salita ng Diyos na nagsasaad hinggil po sa ating walang hanggang kaligtasan, eternal salvation in Christ, na nababatay o nasasalig sa dugo, the blood of the covenant. Binayad pong lahat ng ating Panginoon Jesus ang ransom o pabuya at ang tinatawag na the penalty of our sins. He paid it all and once and for all. He died to meet the Father's ultimate requirement of the death of His only Son, Jesus Christ, whom He sent to the world to save us sinners. Sabi po niya sa John 1:29, sabi ni John the Baptist, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. In singular form. Ito po ang ating sin nature. Sa pamamagitan ng kordero ng Diyos, inalis po ang ating mga pagkakasala. Jesus died for the Father. Namatay siya para sa Ama. Jesus the only qualified to be our Redeemer because He is holy. Banal siya at siya lamang tanging makapagliligtas sa atin dahil siya ay walang musing, walang kulubot, walang spot, birang sa kordero ng ating Panginoon Diyos. He appeased or satisfied the Father's will by dying on the cross, where He shed His own precious blood to wash away our sins and for us to be reconciled to the Father. Sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng kanyang sariling buhay, ng kanyang dugong mahal, nasatisfy niya. Naging kontento ang ating Diyos Ama sa kamatayang ito bilang pambayad at pantubo sa ating mga kasalanan. Siya ang tagapamagitan. Siya ang ating advocate to the Father. Siya ang nagtatanggol sa atin sa Ama. He saved us, believers, from the wrath to come, which is eternal separation without God and punishment in the lake of fire, which is the second death. Iniligtas niya tayo mga mananampalataya ngayon, doon sa puot ng Diyos Ama. At ito'y nahulugan na walang hanggang paghihiwalay, walang presensya ng Diyos. At doon sa dagat-dagatang apoy na siyang ikalawang kamatayan, walang hanggan o walang katapusang pagdurusa. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. He sent the Son to the world not to condemn the world, but that the world might be saved through Him. Diyan po sa John 3:16-17. At sa John 1:4, sabi, In Him was life,
and the life was the light of men. Siyang ilaw na dumating dito sa mundo upang magliwanag, magbigay ng kaliwanagan tungkol sa mga napapahamak ng mga tao dahil sa kasalanan. Tayong lahat ay nagkasala, ang sabi ng salita ng Diyos, at hindi tayo nakaabot sa pamantayan niya. For all have sinned and come short of the glory of God. Subalit ang sinasabi din sa Roma, the wages of sin is death, but the gift of God is everlasting life through our Lord Jesus Christ. Siya ang pamalit natin. Siyang umako lahat sa ating mga kasalanan. Ipinatong lahat ng Diyos Ama ang bagsik ng kanyang puot dahil sa kasalanan. Ngayon, ito po ang ating pinagbubulay-bulayan dahil sa dugong mahal ng ating Panginoon Diyos, ng ating Panginoon Jesus. Tayo po ay nalinis sa lahat ng ating pagkakasala. Tayo ay parang niebe, snow na puting-puti. Ngayon po ay inaalala natin ang kanyang pagbibigay o pagkakaloob ng kanyang buhay para sa ating mga tupad niya. At hindi tayo maagaw ng anumang krisis, ng anumang problema, ng anumang tao o sino man, kahit ang kamatayan, sapagkat si Kristo na ang nanalig o nanaig doon sa krus. Be of good cheers, for I have overcome the world. Ang sabi niya, ginapinan niya ang Satanas, the evil one, at ang kamatayan. Tayo po'y manalangin. Our loving Heavenly Father, thank you for your eternal salvation through your only begotten Son, Jesus. He became obedient and submissive to your will, even dying on the cross, shedding his own precious blood to save us and adopt us to be your own sons. Amen and amen. Nang ako'y lumulubog sa dagat ng sala at nalulunod na sa dinadalang bigat, subalit pinakinggan
Umaga po sa bawat isa bilang pag-alaala po sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Inanyahan ko po ang bawat isa na makibukas po kayo sa akin sa aklat ng 1 Korinto 5:7-8. Inuulit ko po sa Book of 1 Corinthians 5:7-8. At kung inyo pong nakita, ito po ang sinasabi. Alisin ninyo ang lumang libadura, ang kasalanan. Sa ngayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang libadura. At ganyan nga kayo, sapagkat naihandog na ng ating korderong Pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na walang lumang libadura ng kasalanan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura sa gisag ng kalinisan at katapatan. Maraming salamat po sa pagbabasa po ng salita ng Panginoon na tunay nga po na iniligtas po tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang anak na si Hesukristo upang hindi maging lumang libadura bagkus ay maging bago. At salamat po sa Panginoon dahil hindi niya po tayo pinabayaan na mamuhay po sa kasamaan bagkus ay sa kalinisan. At manalangin po tayo at panalangin po natin dalawang elemento sa araw na ito. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan. Maraming salamat po sa inyong ginawa. Maraming salamat po sa pagligtas po sa amin sa kasamaan. Maraming salamat po sa mga bagay na lagi niyo pong ginagawa sa amin. At Panginoon, idinadalangin po namin ang dalawang elemento na sa aming harapan ngayon, ang tinapay na sumisimbolo po ng iyong katawan. Maraming salamat po. At ang alak or ang wine na sumisimbolo sa iyong dugo. Panginoon, maraming salamat po dahil ibinigay niyo po sa amin ng dalawang elementong ito upang alalahanin ka po namin. Binabalik po namin sa inyo ang papurit po sa salamat. Ito lang po ang aming samot dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. We can now partake in the bread that symbolizes Christ's body who suffered pain, and the wine that symbolizes His blood shed on the cross for the remission of our sin.
Yan, muli po isang pagpalang umaga sa bawat isa. Marapat lamang po na ialay natin ang pinakamataas na papuri at salamat sa ating Panginoon. Kahit sa pamamagitan ng pag-awit, pakita natin yung karapatan natin sa kanya, yung pamamahal natin para sa kanya. Brokenness can
verse 1. Now faith is the assurance of things we hope for, the conviction of things not seen. That even though hindi natin nakita pa ngayon ang ating Panginoon, pero alam natin sa ating mga puso, sa ating mga kaluluwa na the God that we believe in, the God that we put our faith into is the God of the universe, the God that is alive in every aspect na makita natin. And even though ang dami natin kinaharap ngayon, alam kong mahirap, pero yun yung mismong essence ng faith, ng paniniwala sa atin. Kahit na hindi natin siya nakikita, alam natin na present siya parating sa buhay natin. I need you. Soften my heart and break me apart. I need you to open my eyes, see that you're shaping my life. All I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I need you, my love. I need you. Soften my heart and break me apart. I need you to pierce through the dark, cleanse every part of me. And all I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Some make me weak, your spirit strong in me. My flesh may fail, but my God, you'll never win. I may be weak, your spirit strong in me. My flesh may fail, my God, you'll never win. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Blessings, everyone. I hope that everything is doing well with you by the grace of God. I would like to invite you all to listen and to open your hearts for the message that God will bring us today. May it bring us joy and encouragement in the Spirit as His words is being delivered. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Sa taon po na ito ay meron po tayong bagong team na ating susubaybayan o
meron po tayong team na Drawing Closer to God. At sa buong taon po na ito, ay dito po iikot ang mensahe po natin sa buong taon po na ito kung paano nga po ba tayong mga mananampalataya ay to have a close relationship sa ating Diyos. At yan po ang bibigyang diin po natin sa taon po ng 2021. And for the month of February ay meron naman po tayong monthly team na Inside Out. At sa buwan po na ito po ang ating titingnan at pag-aaralan po natin. Ang tema po sa buwan po na ito na Inside Out ay hinango po ito sa movie na Inside Out din po ang pamagat. At nirelease po ito noong May 18, 2015. Kwento po ito ng isang batang 11 years old na si Riley na lumipat po sila sa San Francisco at iniwan po nila yung buhay po nila dati sa Minnesota dahil sa bagong trabaho ng kanyang ama patungo sa San Francisco. At si Riley ay meron po siyang 5 course emotion: fear, anger, joy, disgust, at sadness. Ito po yung 5 course emotion na meron po siya. At habang lumalaki po si Riley sa bagong komunidad na meron po sila sa San Francisco, ay lubos po siyang naapektuhan ng bagay po na ito dahil siya rin po ay guided ng 5 emosyon po na ito. At siya po ay nag-i-struggle na mag-adjust sa kanilang bagong buhay sa San Francisco. Dahil guided nga rin siya ng 5 emotions niya, ay nakaapekto to ng malaki sa mga bagay sa paligid niya at gayon din sa mga tao na nakapaligid po sa kanya. Lubos na nakaapekto po ito sa kanila at sa kanya. Tulad po ni Riley na naging mahirap para sa kanya ang pangyayaring iyon sa buhay nila, sa paglipat po nila. Sa mga panahon po na ito, maging tayo, ay talaga naman pong medyo mahirap ang kalalagayan po natin. Tayo po ay nasa part pa ng pandemic at very tough ang situation po natin sa mga pagkakataon pong ito. We are on the situation that marami sa atin, maraming mga tao that they are on their survival instinct na just to survive ay kahit makapanglamang ng tao ay nagagawa po nila. At the truth, ang katotohanan po sa pandemic season po na ito ay naparami pong tao ang mas emosyonal ngayon kaysa sa dati dahil sa pandemya po na kinaharap po natin. Dahil sa mga bagay po na ito, ang lahat ng tao o karamihan ng mga tao, maging tayo, mga Kristiyano ay hindi exempted dito, ay naapektuhan ng emosyon po natin ang pamumuhay po natin kung paano tayo mamumuhay. At bilang mga Kristiyano na naligtas po ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay mga bagong nilalang na patuloy na binabago ng Diyos sa ating sanctification process. Our old life has gone and the new life has come. Hindi po dapat tayong mamuhay sa ating mga emosyon. Bagkus ay dapat po tayong mamuhay na may tamang pag-iisip at puso na nanggagaling sa Diyos at sa Kanyang mga salita. In order for us, ano po yung team natin for the whole year? To have a closer and deeper relationship sa ating Diyos. Tayo po muna ay manalangin at humingi ng gabay sa ating Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa oportunidad na pag-aralan po muli ang iyong mga salita sa umaga pong ito. We have the new topic sa buong taon po na ito na having a close relationship sa inyo, Panginoon. Nawa ay makita namin at maipamuhay po namin ang iyong mga salita. Nawa ay katagpuin mo po kami sa inyong mga salita at hayaan niyo po ang banal na Espiritu ang malayang kumilos sa aming buhay upang maipamuhay po namin ang mapapakinggan po namin at matutunan po namin sa umaga pong ito. Lahat po ng ito ay dalangin po namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa umaga pong ito, mga kapatid, ay nais ko pong basahin ang pagbabasihan ng mensahe po natin sa umagang ito. Makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Romans chapter 12 verse 2. Romans chapter 12 verse 2 sa salin ng New Living Translation. Do not copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good, pleasing, and perfect.
Pagpalain po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Sa umaga pong ito, ang pag-uusapan po natin sa unang part ng series po natin na Inside Out ay renewing our mind o ang pagbabago ng ating pag-iisip. At sa mga talata pong ito na pinagbasihan po natin ay titingnan po natin ang mga prinsipyo sa Romans chapter 12 verse 2 na sinulat po ni Apostol Pablo na maaari po nating maipamuhay at maging malaking tulong po sa atin sa pagbabago ng ating mga pag-iisip. To renew our mind, baguhin po yung ating pag-iisip. Nais ko pong tingnan ng dalawang bagay sa talata pong ito. Una po, gusto ko pong tingnan po natin, sabi rito, do not copy the behavior and customs of this world. Sa kabuuan po ng aklat ng sulat po ni Apostol Pablo sa Iglesia sa Roma, ay may issue po o problema kinaharap po ang mga taga-Roma o ang iglesia na nasa Roma na tila ba na nagiging malaking problema talaga nila ng mga mananampalataya rito. Dahil meron pong mga Hudyo, mga Hentil na magkasama po sa bayan ng Roma ay nagiging malaki o nakakaapekto ng malaki ang Judaismo o Judaism at ang paniniwala na kaya silang gawing banal sa harap ng Diyos ang pagsunod po nila sa kautusan. Sabi nga sa Romans chapter 9 verse 31 to 32, but the people of Israel who tried so hard to get right with God by keeping the law never succeeded. Why not? Because they were trying to get right with God by keeping the law instead of trusting in Him. They stumbled over the great rock in their path. Kung titingnan po natin at papansinin po natin ang kabuuan ng mga naunang talata sa chapter po na ito sa Roma, ay makikita po natin na malaking problema po ito sa Roma. Ito po ang ino-offer ng mundo sa panahon po na yun, sa panahon ni Pablo sa iglesia sa Roma. Patuloy po nilang sinusunod ng kautusan para lamang maging banal sa harapan ng Diyos. Ito po ang ino-offer ng mundo sa kanila, ang maling katuruan na hindi sapat ang mga ginawa ni Kristo sa krus para bayaran ng kanilang kasalanan at ating mga kasalanan. Hindi po nakakapagtaka mga kapatid dahil ilan sa mga rito ay mga Hudyo na hanggang ngayon po ay tila ba naghihintay pa rin sa kanilang Mesaya at sa pagbabalik ng tunay na tagapagligtas dahil hindi nila pinaniniwalaan si Kristo na tagapagligtas. Sa panahon po na tinukso ng Diablo ang ating Panginoong Hesus sa ilang po, na nakita po natin ang pangyayaring ito kung paano inoffer ng Diablo sa Panginoong Hesus ang pagkain, seguridad o security at lahat ng kalayawan sa mundo pong ito. At nakita rin po natin kung paano pinaikot ng kaaway at ginamit ng kaaway ang katotohanan. Sa panahon din po natin ngayon mga kapatid, madalas binobombard po ng mundo o pinapadala ng mundo sa mga tao, sa pag-iisip ng mga tao, maging tayo ng mga mananampalataya, sa mga bagay na mundong ito na tinatawag na worldly righteous things. Ito po yung mga bagay na tila ba ginagawa na ng marami, na tila ba nagiging tama na dahil ginagawa na ito ng karamihan. Dahil ito na ang uso ngayon, dahil ito ba ay nakasanayan na ng marami. Katulad po sa pagtutukso sa Panginoong Hesus, sa aspeto ng pagkain, ay ang pagkain po ngayon sa mga paligid po natin ay nagkalat na. Mga sangyups, mga milk tea shops, mga unli chicken wings, mga nagkalat na unli offers ng mga restaurant na kung minsan ay madalas ay sumosobra po tayo sa pagkain po ng mga ito at hindi po tayo nagiging mabuti ng katiwala sa ating mga katawan. Ganito po ino-offer ng mundo ang pagkain. At gayon din ay tingnan po natin yung seguridad. Napakarami po sa mga pagkakataon po ito mga kapatid na napakarami pong financial advisor at iba pa na talaga naman nag-aalok talaga ng kanilang mga iba't ibang insurances. Life insurances, ng mga health insurances. At gayon din naman na nagkalat ang mga kumpanya na pwedeng paglaanan ng mga investments. Tunay nga na wala namang mali sa mga bagay po na ito. Insurances, investment, para sa seguridad po natin in the future. Ngunit marami pong tao, maging tayong mga mananampalataya, ang nahuhook sa mga bagay po na ito na ino-offer ng mundo dahil naman sa seguridad nito sa buhay natin. Imbis na lubos na magtiwala tayo sa kakayahan ng Diyos
na mag-ingat sa atin at sa ating mga kinabukasan. Kamusta po mga kapatid? Insured ka na ba? Nakapag-invest ka na rin ba? Ito ba ay investment ng pagtitiwala sa mundong ito? O ang investment mo ay investment sa pagtitiwala sa nag-iisang Diyos na kayang gawin ng lahat ng bagay? Ganito po ang hinahain ng mundong ito sa atin mga kapatid sa mga pagkakataon pong ito. Sa katotohanan po mga kapatid ay hindi na ito bago at paulit-ulit lamang itong ginagamit ng kaaway para ilayo tayo sa katotohanan at sa pag-iisip na pagiging kagaya ni Kristo at pagkakaroon ng mas malalim na relasyon sa ating Panginoong Hesus. Ngunit isa pong paalala sa atin ni Apostol Pablo na huwag tayong makiayon sa takbuhin ng mundong ito na patungo sa pagkabulok at pagkasira. Sabi nga ng isang novelist na si Leo Tolstoy, lahat ng tao gustong baguhin ang mundong ito pero wala namang nag-iisip na baguhin ang kanyang sarili. Very ironic po. Maaring isa po tayo sa mga taong ito na gustong baguhin ang mundo. Baguhin ang mga pamamalakad ng ating bansa, ang ating kapaligiran, ngunit nag-iisip po ba tayo na baguhin din ang ating sarili? Iniisip ba natin na baguhin ang ating sarili upang magkaroon pa ng mas malalim na pagkakakilala at relasyon sa ating Panginoong Hesus? Are we drawing closer sa ating Diyos or drawing farther, palayo sa ating Diyos? Pangalawa po na nais kong tingnan natin sa umaga pong ito mga kapatid, ang pag-iisip. Kung babalikan po natin ng unang libro ng banal na kasulatan, sa kwento po sa ating mga ninuno na si Adan at Eva, ay nakita po natin sa pagkakataon pong ito kung paano pinaikot-ikot o tinuwis ang katotohanan ng kaaway ang salita ng Diyos at inilagay ito sa kanilang pag-iisip. Na hindi sila mamamatay kagad sa puntong kainin nila ang bunga ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Gayun din naman sa kabilang banda po ay nag-offer sa kanila ang kaaway na magiging katulad din sila ng Diyos kung kakainin po nila ang bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Ganito po ginamit ng kaaway at inilagay sa pag-iisip ni Adan at Eva ang kamalian na nagdulot sa kanila ng pagkakasala at paghahangad. Sa kalalagayan po natin sa mga panahon pong ito ay ito rin ang taktikang ginagamit ng kaaway upang ilihis tayo sa katotohanan ng banal na kasulatan. Unang nilalason ng kaaway ang pag-iisip nating mga mananampalataya dahil ito ang basic unit ng isang tao o ng isang individual. Very crucial po sa buhay ng isang mananampalataya at ng isang tao ang pagbabago muna ng kanyang pag-iisip bago ang pagbabago ng kanyang buhay. Because what inside your mind and heart will eventually comes out sa uri ng pamumuhay na ipamumuhay mo sa paglakad natin sa Panginoon. At masasabi po natin, very crucial ang bagay po na ito. Sabi po ng yumaong apologist na si Rabbi Zacharias, ang pag-iisip daw po ang the command control center of a human being. Ito po ang ating pag-iisip. Sa kabila po ng mga bagay po na ito, hinikayat po ni Apostol Pablo na hayaan natin ang Diyos na baguhin ng uri ng ating pag-iisip at binigyan tayo ng Diyos ng abilidad ng Panginoon sa tulong po ng banal na Espiritu para baguhin po ang ating pag-iisip. Sabi sa Romans chapter 8 verse 6, so letting your sinful nature control your mind leads to death, sa kamatayan, but letting the Spirit controls your mind leads to life and peace. Alam niyo po, sa mga pagkakataon pong ito mga kapatid, malaking usapin po ang pagkuha ng driver's license sa LTO ngayon. Dahil napakarami pong pagbabago sa lumang sistema ng pagkuha po ng driver's license. At malaking usapin din po dahil sa laki ng gastos ng pagkuha ng driver's license ngayon. Ngunit sa kabila po nito, sa pagkuha ng driver's license at sa pagpapalakad ng mga papeles, ay nangangailangan pa rin ng proseso sa pagkuha ng driver's license. Sa similar po na pagkakataon mga kapatid, ang pagbabago po ng ating pag-iisip ay isang proseso rin
na tulad ng ating sanctification process o proseso ng ating pagiging banal. At hindi tayo naligtas na bago na agad yung pag-iisip natin nung naligtas tayo. Kundi nagsisimula ang proseso ng pagbabago ng ating pag-iisip simula nung sumampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus. Kung titingnan po natin mga kapatid, ang salin po ng Romans chapter 12 sa wikang Griego, yung salita pong be transform ay makikita po natin o tinatranslate po siya sa metamorphoste o metamorphosis. Ito po ay transformation from meta and morpho to transform. Ito po ay pagbabago natin mula sa dating kalikasan ng ating pag-iisip patungo sa bagong kalikasan ng pag-iisip. Ito po ay transformation, pagbabago. Transformation mula sa lumang kalikasan patungo sa bagong kalikasan. Sa mga mananampalataya po, sa atin po, ang bawat individual na mananampalataya ay hindi po parehas ang timeline ng pagbabago ng pag-iisip po natin. Hindi po pare-parehas ito. At sa umaga pong ito ay nais ko pong tingnan ang ilang mga bagay na magiging maaring malaking tulong sa pagbabago ng ating pag-iisip. At para magkaroon tayo ng pag-iisip na kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Una po, being soaked in His Word or pagiging babad sa salita ng Diyos. Sabi nga sa Mateo chapter 4 verse 4, sumagot si Jesus sa kanya, sinasabi niya na susulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Malaking part sa pagbabago ng isip natin kung ano nga ba yung pinapasok natin sa ating mga pag-iisip sa bawat oras at sa bawat araw ng ating buhay. Kung ang salita ng Diyos ang ating ipinapasok at binababad po natin sa ating pag-iisip ang salita ng Diyos, ay itiyak po na ito rin ang magiging dahilan ng pagbabago ng ating pag-iisip patungo sa pamumuhay na kalugod-lugod sa Diyos. Ngunit isa rin pong katiyakan mga kapatid na kung ibababad natin sa ating pag-iisip ang mga bagay na nasa mundong ito, nasa paligid, ang mga mundong bagay, ay ito rin po ang magiging malaking dahilan upang mamuhay para mamuhay tayo ng naaayon po sa mundong ito. Bilang mananampalataya po na tinubos po ng ating Panginoong Hesus, ay marapat lamang po na ibabad po natin ang ating pag-iisip at ang ating buhay sa salita ng Diyos upang maging dahilan po ito ng pagbabago ng ating pag-iisip. Dahil tiyak, kung ano ang nasa ating mga pag-iisip, ito rin naman ang makikita sa ating pamumuhay at sa ating mga salita at sa ating pakikitungo. Ngunit ang katotohanan po mga kapatid, sa panahon po na ito, maraming mananampalataya na tila ba pinabayaan na ang kanilang personal na pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Gayun din ba, tila ba may mga ilan din mga mananampalataya na tila nagsawa na lamang sa pag-aaral ng salita ng Diyos dahil paulit-ulit po nila itong ginagawa. Ikaw kapatid, ang malaking tanong sa umagang ito. Nagsawa ka na rin ba sa pag-aaral ng salita ng Diyos? O naging pastime mo na lang din ba ito? Nito pong nakaraan, mayroon pong isang kapatid na nag-share po sa akin ng isang Bible reading plan to read it chronologically. Mga kapatid, ay napakarami pong mga bagay na pwedeng gamitin natin upang pag-aralan ng salita ng Diyos, upang hindi po ito maging kasawa-sawa sa atin. At hindi po magiging kasawa-sawa ang pag-aaral ng salita ng Diyos kung tayo po mismo ang gagawa ng paraan upang maging babad tayo sa salita ng Diyos. Mga kapatid, ina-encourage ko po ang bawat isa sa umaga pong ito na we should be soaked in the Word of God, sa salita ng Diyos, dahil isa ito sa magiging dahilan upang baguhin ng Diyos ang ating pag-iisip sa pamumuhay na patungo sa pagiging katulad ng ating Panginoong Yesus. But not to the point na sasambahin natin yung Bible mismo or bibliolatry. But gamitin natin ito para maging bago ang ating pag-iisip. Pangalawa, nais ko pong tingnan na maaaring makatulong sa atin sa pagbabago ng ating pag-iisip. Tingnan po natin with the guide of gifted teachers, sa tulong at gabay ng mga pinagpalang guro. Sabi nga sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 12, "And He Himself gave some as apostles, some as prophets,
some as evangelists and some as pastors and teachers, to equip the saints for the work of ministry, and that is to build the body of Christ, para i-build ang katawan ni Kristo. Tunay nga po na in-equip ng Diyos ang iglesia ng mga guro upang sila mag-equip mismo sa katawan ni Kristo, sa buong katawan ni Kristo. Alam niyo po mga kapatid, isang katotohanan po sa ating mga kapatiran o brethren, ay talaga naman po napakarami sa ating kapatiran na talagang pinagpala, very gifted, very matalino sa salita ng Diyos. Especially sa mga guro po natin sa Bible School, sa CTC, sa mga camps at sa iba't ibang kapisanan. At ginamit po ng Diyos at ginagamit ng Diyos sa mga tao pong ito, mga guro pong ito, upang turuan tayo, upang baguhin natin ang ating pag-iisip patungo sa pagiging katulad ni Kristo. Sa mga pagkakataon pong ito mga kapatid, ay napakarami pong pag-aaral o Bible study na ginagawa through Zoom Fellowship. At isa po ako sa mapalad mga kapatid at ilang mga kapatid na nakaka-attend sa mga pag-aaral po na ito. Mga kapatid, ine-encourage ko po kayo na sumama po sa mga pag-aaral po na ito dahil magiging malaking kapakinabangan sa atin ang pag-aaral po na ito sa proseso ng pagbabago ng ating pag-iisip. Gayun din naman mga kapatid, ay napakaraming mga preachers, mga teachers na gifted na nagsusulat din ng ilang mga libro na maaaring makatulong sa atin. Biniless sila ng Panginoon para i-equip ang mga mananampalataya upang makatulong sa atin na mga nanonood din ngayon sa umaga pong ito. Magbasa po tayo mga kapatid ng mga ilang libro tulad po ng libro ni John Maxwell, Spurgeon, Wayne Grudem at iba pang mga kilalang writers na makakatulong po sa proseso ng pagbabago ng ating pag-iisip as we mature in our faith in Christ. Ina-encourage ko po kayo mga kapatid na mag-invest po kayo sa pagbabasa at mag-invest din po kayo sa pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. But gusto ko pong ipaalala sa atin mga kapatid na dapat po tayo maging maingat sa mga pagbabasa ng mga bagay po na ito. Dahil nagkana at naglipa na ang mga maling nagtuturo o bula ang tagapagturo na nagsusulat din ng mga aklat. At humingi po tayo at magtanong po tayo sa mga kapatid na madalas na nag-aaral at nagbabasa. Gawin po natin ang bagay po na ito hindi dahil napipilitan lamang po tayo, kundi gawin po natin ito para rin sa sarili po nating kapakinabangan. Sabi nga, nothing goes right when our mind and our heart are wrong. Mga kapatid, kung mali po ang ating puso at ang ating pag-iisip, walang magiging tama sa ating mga gagawin. Tulad po ng isang spongha o sponge, alam po natin yung sponge, ang mga naguhugas po dyan madalas. Kung nilagyan po natin ng sabon yung sponge at binabad po natin siya sa tubig na may sabon, kapag piniga po natin yung sponge, ano po yung lalabas doon? Baka magtaka pa po tayo. Siyempre, sabon din ng lalabas, di ba? Kung tayo po, gayon din sa ating mga mananampalataya, kung darating po yung panahon na piniga po tayo ng samot-saring problema at ating mga kaharapin ng mga bagay po na ito, kapag piniga po tayong mga mananampalataya, lalabas kaya sa atin ang buhay o pag-iisip o salita ng Diyos? Pag piniga po tayo ng mga problemang ito, lalabas po kaya sa atin ang salita ng Diyos? Lalabas po kaya sa atin ang pag-iisip na pagiging kagaya ni Kristo kapag piniga po tayo ng samot-saring problema? Bilang konklusyon po sa mensahe po natin sa umagang ito mga kapatid, sabi ni Sidney Harris, our dilemma is that we hate change and love it at the same time. What we want is for things to remain the same but get better. Hindi po maaaring mangyari ito mga kapatid. Kung gusto po natin maging better, ay kailangan po natin ng pagbabago. Dahil sa pagbabagong ito po ang makakatulong sa pagbabago rin ng ating pag-iisip sa pagiging kagaya ni Kristo. Sa umaga pong ito mga kapatid, ay nais pong ipaalala sa atin ng Panginoong Hesus na dapat natin baguhin ang ating pag-iisip base sa kanyang mga salita. At isa po itong proseso. As we mature in our Christian life, we should enjoy every steps of process of changing our mind.
Dapat nating enjoyin ang bawat proseso, bawat steps, bawat hakbang sa pagbabago po ng ating pag-iisip. I-enjoy po natin ito, huwag tayong magmadali dahil iba-iba ang ating mga kapanahunan sa pagbabago ng ating pag-iisip, ang ating mga timeline. Sabi nga, God is far more concerned in changing our mind than changing our circumstances. Mas higit na concern ang ating Diyos, ang ating Panginoon sa pagbabago ng ating pag-iisip kaysa sa pagbabago ng mga pangyayari natin sa ating pamumuhay. Dahil sa pagbabago ng ating pag-iisip, dito rin makikita natin at maintindihan natin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Mabuti man ito o masama sa ating paningin. Sabi nga, isang quotation na gusto ko pong iwan sa inyo mga kapatid. Changing our mind is one of the prerequisites of having closer relationship with Jesus. Ang pagbabago po ng ating pag-iisip ay isang mga paunang kailangang gawin upang magkaroon tayo ng mas malalim pa na relasyon sa ating Diyos at sa ating Panginoong Yesus. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid at pagpalain po tayo ng salita ng Diyos sa umaga pong ito. Salamat kapatid na Brian sa iyong mensahe. Nawa ang bawat nakapanginig nito ay maisabuhay ang bawat salita ng ating Panginoon. Tunay po na ang Panginoon ang pinakadakila sa lahat at siya po sa Kanya po lahat ng papuri. Tayo po ay manalangin para po sa ating pangwakas. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat din Panginoon sa kalakasan, salamat Panginoon sa biyaya na patuloy po ninyong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon at kami yung iniingatan lalong-lalo na sa mga oras na ito na iniingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Inilalayo niyo po Panginoon sa pandemya o sa COVID man Panginoon. Salamat po Panginoon na ang iba man na aming kapatid ay nakaranas nito ay iningatan niyo po sila. Nawa patuloy po ninyo kaming gamayan, patuloy niyo po kami gabayan at ingatan sa epidemyang ito na bumabalot sa buong mundo ngayon. Nawa Panginoon, Ikaw ang manguna sa amin, Ikaw ang pumatnubay sa amin. Ikaw ang aming maging tanggulan sa bawat pagsubok na dinaranas namin. Ikaw ang aming Diyos na lagi naming sasandalan. Ikaw ang aming Diyos na lagi naming hihingan ng tulong. Ikaw ang aming Diyos na lagi naming sasabihan ng aming mga problema. Alam namin, Panginoon, handa kang makinig. At alam namin, Panginoon, na handa kang tumugon sa aming mga kahilingan, sa aming mga hinaing. At alam namin, Panginoon, na meron kaming Diyos na isang panalangin lang ang layo sa amin. Salamat, Panginoon, sa lahat. Salamat sa iyong tagapagsalita na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Salamat sa mensahe. Ikaw nawa, Panginoon, ang magbalik ng biyaya sa mensahero sa araw na ito. Ganon din po, Panginoon, sa mga naghanda ng programa sa araw na ito. Ikaw ang manguna sa kanila. Ikaw ang pumatnubay sa kanila, Panginoon. At ganon din, Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo sa walang sawang pag-iingat, walang sawang paggabay mo sa amin. Nawa, Panginoon, ang lahat ng ito ay napapurihan ka namin. Ang lahat ng ito, naitaas namin ang iyong pangalan. Kami rin, Panginoon, ay humingi ng kapatawaran sa kabila ng aming mga pagkukulang. Ikaw pa rin ay tapat sa amin. Salamat, Panginoon, sa matamis na pangalang Panginoong Hesus. Amen. Awitin po natin ang doxology. Ang Diyos amay papurihan, Anak, Espiritong Banal, na